Eto nga, mga kotsero. Si ACQ pinatawag sa Senado. Sa Kongreso pala. Sa lower house. Okay. Inisnab niya. Inisnab ang lower house, mga kotsero. Matindi-tindi. Ito yung balita kanina. Kita. Ayan. Game. Kibuloy, muling iimbitahan ng House panel. Yan ang balita kanina ni Abante. Muling iimbitahan ng House Committee on Legislative Franchises si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ sa susunod na pagdinig nito. Sa pagdinig nitong Lunes, so ito yung kahapon, ipinunto ni Marikina City Representative Stella Luz Kimbo na maaaring makapagbigay ng impormasyon si Kibuloy kaugnay ng Sunshine Media Network bilang dating ultimate beneficial owner nito. Okay. Bottom line lang naman is that meron naman siyang sufficienteng kaalaman. Ang gusto lang naman natin is to shed light on the matter. Yun lang po. Tungkol saan? Sa ownership ng SMNI? Yun ba ang gusto nilang malaman? Kasi hindi binalita eh. Baka tungkol sa ownership to. Sabi niya, sa ownership nga to. Si Kibuloy ay inimbitahan nitong Lunes subalit hindi dumalo at sa halip nagpadala ng sulat. I have not been an officer of Suwara Sug for the time of the enactment of RA 11422 up to present. Hence, I respectfully send my regrets for my absence in the hearing today. Yun daw yung sulat na binasa. So 2019 pa lang, hindi na siya ang neto. Kasi 2019 na napirmahan yung renewal ng franchise. 2019 yun. So, yung the days leading up to 2019, is this an admission na siya ay officer ng Suwara Sug nung panahon na yun? Baka admission nga to. Yung mga taon bago mag 2019, kasi 2019 nga napirmahan to yung RA 11422. So, yung before that, siya nga yung member siya ng board. Tama ba? Is that what this means? Ang Suwara Sug Corporation ang legal name ng SMNI. Ipinunto naman ni Kimbo na batay sa mga dokumentong isinumite ng SMNI, si Kibuloy pa rin ang ultimate beneficial owner ng SMNI hanggang noong 2021. Oh, ba't ganun? Magkaibang kwento? Magkaiba talaga ng kwento. By the way, before we go there, sa topic ng ownership ng SMNI, bago tayo pumunta dito, balikan muna natin yung mga bagay na led up to this. Una is yung hearing nga at yung contempt. And ang balita is ito yung chismis. Well, chismis na binalita. Pero ang sabi ni Ka Eric, hindi raw totoo to. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan dito sa video na ito, may tanong muna ako sa inyong lahat. Sa mga nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, gusto nyo bang makauwi sa Pilipinas ng may libreng patiket galing kay Sendwave? Ito lang gagawin nyo, mga kutsero. Ito lang, pakita ko sa inyo. Pwede kayong manalo ng isa sa 3 free round-trip tickets sa pamamagitan ng Sendwave Pasko. Ayan, mga kutsero, matindi-tindi to. Win a free round-trip flight home kung ikaw ay magpapadala ng higit $200 sa inyo pong Sendwave account hanggang December 31, 2023. Ayan, so kapag nagpadala kayo ng higit $200, so may entry na agad kayo sa up to 5 entries sa mga kotsero ang pwede nyo makakuha dyan sa round trip flight home na yan. Pero paano ba kayo makapagpadala sa Pilipinas sa pamamagitan ng Sendwave? Ang gagawin nyo lang muna, mga kotsero, i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba account details mo dyan, at pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup through pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code The Coach Jared, makakuha kayo ng $20 free credit. Ayan, mga kotsero, kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs at para makakuha kayo ng libreng patiket pauwi ng Pilipinas. Sabi daw kasi ni Ka Eric, sinabi na raw niya yung kanyang source tungkol sa travel fund. But apparently, in another statement, ang sinabi niya, hindi naman daw totoo yun.
Anyway, yun yung sinasabi sa akin, no? Yun yung kwento na nakarating sa akin. Hindi naman totoo yan. Fake news daw yan. Pinikis daw siya ni Pimentel. Yung sabi. I'm not privy to the conversation, and in fact, hindi ko rin naman alam kung talagang nagsalita si Ka Eric. We don't know. But, today din, pinakawala na sila. Today. Para sa diwa ng Pasko, Celis at Badoy pinalaya ng kamera. Diwa ng Pasko. Ay nako. May comment ako dyan, pero wait lang. Basahin muna natin itong balita. Ang sabi, nagdesisyon ang House Committee on Legislative Franchises itong Martes na palayain ang mga SMNI program anchors na sina Jeffrey Celis at Doreen Badoy alang-alang sa diwa ng Pasko at humanitarian grounds. Ang bait naman pala ng Congress. Bait-bait yarn. Una, mga kutsero. Pinunto na natin to eh. Una, dinetain nyo sila sa bagay na pwede silang lumusot. Ano yung pwede siyang lumusot? Yun sa yung sa sources. Kasi nga, doon sa expanded SOTO law, yung recent na pinag-aralan natin. Malabo yung definition ng accredited. Hindi defined yung ibig sabihin ng accredited at saka tawag dito. Accredited and recognized journalist. So dahil malabo siya o hindi siya defined doon sa batas na yon kung anong ibig sabihin nun, it can be subject to interpretation. It's subject to interpretation. Ibig sabihin, an accreditation can be an accreditation of a person from a news outlet. Pwede. Pwede rin na accreditation or recognition from a accrediting body tulad ng KBP. So medyo malabo yung So dapat hindi sila doon, kung akong tatanungin, alam niyo mga kutsera, kung akong tatanungin, dapat hindi sila doon kinontempt. Sa totoo lang. Dapat kinontempt sila doon sa tawag dito, pambabastos sa hearing. Yun, mas feasible yun. Mas may laban sila doon, sa totoo lang. Kaso wala mainit ang ulo ng mga taga-Congress. Mainit ang ulo ng mga taga-Congress o di wala. Dinaan nyo sa sa dalawa kasi yung ifinay nila na contempt Isa doon sa hindi raw sumusunod doon sa utos. Tapos pangalawa, yung sa pambabastos. Yun, isa lang. Di pwedeng dalawa. Mamili ka dun sa lang. Kasi papaliwanag ko sa inyo kung bakit Kasi may rule doon sa contempt. Ito, House rules. Ayan, 19 Congress yan. 19 Congress. 19 Congress yan. Ano, may nagrereklamo? Binla ko raw siya? Okay. So what? Renny, may nagrereklamo? Binla ko raw siya. So what? Di ba? Si Sas nga, binlak ako may ano ba ako? May reklamo ba ako? Wala. So what? So what kung binlock? Di ba? Ang nana naman Tapos sasabihin nila, binlock ako, ibig sabihin hindi kaya yung argumento ko. Di ba pwedeng peste ka lang? Anyway. Hindi lang yan Simon Sanchez. Hindi lang yan. Hindi lang yung comma or either or. Hindi lang yan. Malabo talaga yung definition ng SOTO law. Yung expanded yung bago, yung pinirma noong 2019. Hindi dinefine doon ano yung ibig sabihin ng recognized at accredited. So, practically, anyone who is a member of KBP or anyone na miyembro ng news outlet can claim that they are a recognized and accredited journalist. So, mali yung sinabi nung Pimentel. But anyway, ito yung House Rules. 19 Congress. Punta tayo sa contempt. Kaya importante yung yung parte ng tawag dito.
kailangan isa lang. Kasi sa rules nila mismo, may pagkaibang penalties. Okay. So, ito yung contempt. Ayan, ito yung contempt. Kailan ka nako-contempt according sa rules? Ikaw ay nako-contempt kapag hindi ka sumuway ka sa summons, hindi ka nagpunta sa kongreso. Yan, mako-contempt yan. Yan. So, baka si Kibuloy, yung next na makontempt pag hindi siya pumunta. Refusal to be sworn. So, di ba may oath taking yan bago ka magsalita? O yan, refusal yan. Tapos, refusal to answer any relevant inquiry. Ito yung sa ano tawag doon? Yung sa source sa Senate. Dapat, kung ito lang ang ginamit ng Congress, pang contempt, makakalusot sila. Kaso, sinama nila si E. Dalawa kasama nila si E. Si E, acting in a disrespectful manner towards any member of the committee. So ngayon, bakit importante na paghiwalayin yung dalawang yan? Kasi ang penalty kay D at E ay iba kumpara dito kay A, B, C at F. Magkaiba ang penalty nila. Ito yung penalty. E and F pala. By vote of 2/3 of the members present, there being a quorum, those cited under Section 11, yung contempt, paragraphs E and F. Ano yung E and F? Acting in a disrespectful manner at saka undue interference in the conduct of proceedings. Kapag ikaw ay na-contempt under E and F, ay madidetain ka lamang for a period of 10 days. Hanggang 10 days lang. Hanggang 10 days ka lang, boy. Hindi ka pwedeng i-detain ng mas matagal pa sa 10 days. Sa ENF. Ito yung ENF, acting in a disrespectful manner, undue interference in the conduct of proceedings. So, tinali ng Congress yung kamay nila dito. Kasi ang ginawa nila, C and E. Dinalawa nila sinulit C and E. Hindi pwede. Kasi magkaiba yung penalties. Sa C, walang deadline. Sa C, walang deadline. Sa E, may deadline, 10 days lang. So ngayon, pag dinala sa Korte yan, dinala sa Korte Suprema, yari ang Congress. So ako, mga kotsero, hindi ako naniniwala doon sa habeas corpus. Kasi yung habeas corpus, mag-a-apply lang yon kung unlawful detention. Unlawfully detained. But they are lawfully detained. According to what law? The rules of Congress. Lawfully detained sila. Because they're cited in contempt. Ngayon, ang tanong, alin dito mag-a-apply? Yung C o yung E? Ang mali ng Congress, pinagsama nila. Dapat namili lang sila ng isa. Dapat ito na lang, yung C. Kung gusto nila na i-detain sila indefinitely, itong C ang gagawin. Kasi, according to their own rules, sa rules mismo ng Congress, kapag E, acting in a disrespectful manner, hanggang 10 days ka lang. Shall be detained for a period not exceeding 10 days. Yun. So, hindi ako naniniwala tungkol dan sa habeas corpus. No. I think, eto yun. I think, sila, etong nagkamali si Congress. Pumalya si Congress, mga kachero. Nagkamali ng penalty. Naipit sila sa sarili, naluto sila sa sarili ng mantika. Yun ang nangyari, John. Anyway. So, yun. May grandstanding ba mga nasa committee? Hindi ko alam. Hindi ko napanood yung mga hearing lately So, hindi ko alam. But anyway. So, yun. So, I have a feeling na kaya pinalaya kasi naipit ang Congress. Pero syempre, palalabasin nila na hindi, Pasko naman ngayon So, palayain na lang namin sila. Pasko naman ngayon for humanitarian grounds. So, bolero.
Tigilan nyo kami. Naipit kasi kayo sa sarili nyo. Nag-isa kayo sa sarili nyo, mantika. Yun nangyari dyan. Anyway. Ngayon, tuloy natin ito kay Kibuloy. So, ito na nga yung sinabi ni Kibuloy, di ba? Hindi raw siya nagpunta. At hindi na raw kasi siya owner. Yun ang sabi niya. Hindi na raw kasi siya yung owner. Yan. Hindi na raw siya officer ng Suarasug, etc. etc. Simula daw nung inenact yung prangkisa, which is 2019, up to present. Pero yun nga, sabi nga pangalan niya ni Kimbo, may beneficial ownership daw siya hanggang 2021. Ngayon, mga kotsero, ano ba yung beneficial ownership? Ano yung beneficial ownership? Simple lang naman yan. Balikan natin yung kwento ng ABS-CBN. Visit na naman sila. Ito yung kwento ng ABS-CBN. Etong dokumento na to, nilabas to ng kailan ba ito nilabas? I think this was released noong 2021. 2021 yata. Nung to sa ABS-CBN hearing. Ayun, Congress yan. House of Representatives. Yan, diba? Okay, puntahan natin ngayon yung beneficial ownership. Ano ba ang definition ng beneficial ownership? Simple lang naman. Ang sabi daw ng Securities Regulation Code, implementing rules and regulations, ang beneficial owner or beneficial ownership is any person who directly or indirectly through any contract, arrangement, understanding, relationship, or otherwise has or shares voting power and or investment returns or power or investment returns or power. Ibig sabihin, sa Tagalog, mga kotsero, simple lang naman yan. Ang beneficial owner ay ang isang individual na may kapangyarihan sa pamamagitan ng kontrata, usapan, and understanding, pati understanding relationship, kung kamag-anak, etc., etc., or otherwise, ay merong shares na voting power. Ibig sabihin, pwede siyang bumoto para kung saan pupunta ang kumpanya na to. Yun. Bakit nag-i-issue to sa ABS-CBN? Kasi nagbenta si ABS-CBN ng napakaraming PDR sa mga foreigners. Meaning, at nakasulat pa sa kontrata ng ABS-CBN na bago gumawa ng desisyon ang ABS-CBN sa mga gawain nila sa desisyon ng buong kumpanya, kukonsulta daw muna nila sa mga PDR holders. Kaya, nagka-problema si ABS-CBN. So, ito yun, nasa sa mga problema, si PDR. Ngayon, mga kotsero, ano ngayon ang sa sistema ng SMNI? Ang sinasabi po kasi ni Kibuloy, matagal na akong hindi nagmamay-ari, matagal na akong hindi opisyal o officer ng Suarasug. Wala problema dun. Wala problema dun. From the time of the enactment of RA 11422 up to present, hence I respectfully send my regrets for my absence, etc. etc. Matagal na rin kasi siyang hindi participant. Pero mga kotsero, may question mark kasi dun sa ownership ng SMNI at Suarasug. According sa records na inilabas sa hearing, sabi ni Tolentino, 19% of SMNI stocks are handled by Jesus Christ Workers Members Cooperative. So, ibig sabihin, merong kooperatiba si SMNI para sa mga empleyado. Siguro to yung parang union nila. So, 19% ng kita ay pupunta dito sa mga to. Sa Members Cooperative. 13% kay Marlon Rosete. Hindi natin kilala yung Marlon Rosete na yan. 42% belong to Fabus Capital Holdings Incorporated. Ibig sabihin, hindi ko alam pero nagbebenta rin ng shares through a holding company si SMNI. Parang ABS-CBN na Rappler Diba si ABS-CBN may holding company? Si Rappler may Rappler Holdings. Si SMNI meron din. So, nagbebenta sila ng shares sa public. Okay. Last but not the least.
The biggest share, 53.46%, is owned by the executive pastor of Kingdom of Jesus Christ, the name above every name incorporated. So, ibig sabihin, mga kotsero, itong majority shares, 53.46%, ang may-ari, si Kingdom of Jesus Christ. KOJC. Di ko alam ba't KJC lang yung sinabi ni Inquirer. Pero KOJC yan ang tawag dyan. Si Kingdom of Jesus Christ, ito yung simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, sino ba ang nagpapatakbo sa Kingdom of Jesus Christ? Yun ang tanong. Tinry kong hanapin yan kanina. So, pinuntahan ko yung website. Akalain nyo yun, burado na. Burado na yung about page. Wala na siya, burado na siya. O, community, events, contact. Wala na yung about. So, hindi natin alam kung ano yung organizational structure, etc., etc. Wala na, burado eh. Oh. Buti na lang, may teknolohiya. Buti na lang may technology. Nahanap natin yung laman. Ito ngayon yung about. Ito yung dati, bago nila binura. Ay, nako. Ba't kayo kasi binura? Ba't nyo po kasi binura? Dapat hindi nyo binura. Para hindi ngayon, tingnan natin kung sino dito ang sabi, as the appointed Son of God in these last days and the executive pastor of the Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo C. Kibuloy leads his international kingdom congregation through visions, dreams, audible voices, and manifestations. Ito yung ibig sabihin ng beneficial ownership. Ngayon mga kotsero, ito ngayon ang tanong. 53.46% ang pagmamay-ari ng Kingdom of Jesus Christ sa SMNI. Ibig sabihin, kapag nagtuos, after 1 year, nagtuos ng profit ng libro ang SMNI, 53% ang pupunta kay Kingdom of Jesus Christ. Yun ho yun. Yun po ibig sabihin nun. Kaya siya ho yung majority. Effectively, yung may majority shares, siya rin ang nagpapatakbo sa kumpanya. Ganun ho yun, mga kotsero. Kapag kung sino ang may majority shares, siya ang nagpapatakbo ng kumpanya. Kaya nga, pag may nakita kayo mga kumpanya, mas maisasabihin, ang pagmamay-ari ng ganitong tao na to ay 51 point something %. Tapos yung natitira, yung 49%, hinahati-hati yon sa iba't ibang investors. Pero effectively, ang may-ari ng kumpanya ay yung merong 50+%. Ibig sabihin, 53.46% ang pag-aari ni Kingdom of Jesus Christ. So sa pagkatapos ang taon, nagtuos, 53% ng kita pupunta kay Kingdom of Jesus Christ. Sino ang senior, ang executive pastor ng Kingdom of Jesus Christ? Si Apollo Kibuloy. Yun ho yung tinatawag nating beneficial ownership. Sa huli, ang nakakatanggap ng kita ng SMNI at the end of the day ay ang KJC, Kingdom of Jesus Christ, na ang pinakapunong-pinuno nila ay si Pastor Apollo C. Kibuloy. Which totally negates yung kanyang sinabi na wala siyang pag-aari. Technically, wala na siyang pag-aari kasi wala na siya sa Suarasug. Take note, wala na siya sa Suarasug. So, wala na siyang pag-aari sa Suarasug. Pero, dahil siya ang merong majority percentage sa SMNI, Kingdom of Jesus Christ Dahil si Kingdom of Jesus Christ ang may pinakamalaking shares sa kumpanya ng SMNI at ang pinuno ng Kingdom of Jesus Christ ay si Pastor Apollo Kibuloy, siya ho ang beneficial owner. Diba? Pero alam nyo mga kotsero, at the end of the day mukhang done deal na
Mukhang done deal na yung yung pag-suspinde sa franchise. Mukhang wala nang magagawa. Mukhang done deal na siya. Kahapon, pinapasuspindi na. Kasi na-approve na siya sa committee level. Ayan, naglabas sila ng resolution. Inadopt ng House Committee on the Digital Franchises ang House Resolution number 1499 na humihilig na suspindihin ng NTC ang operasyon ng Sunshine Media Network International. But this is for the NTC. NTC to. Si NTC, pwede siyang hindi sumunod kay House. Bakit? Kasi siya ay nakadepende sa direktiba ng presidente. So, pwedeng hindi mangyari to. Itong kay NTC. Yung ngayon, ito, yung bago, mas matindi to, mga kutsero. Hindi lang suspension to. This is a, what do you call this? Ito, revoke. Mas malupit to, mas mabigat. Revocation to. Revoke. Mas matindi to. One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez has filed a bill seeking to revoke. Revoke na to. Mas matindi na to. A bill was filed in the House of Representatives seeking to revoke the franchise granted by Congress to Suarasug Media Corporation, which uses the business name Sunshine Media Network International. Si One Rider Party List ang nagsulong. Ramon Rodrigo Gutierrez. House Bill 9710. After the House Committee on the Digital Franchises adopted a resolution urging the NTC to suspend the operation. So, hindi kasi na ipagtanggol na maayos ni SMNI yung yung alleged violations. In fact, umano pa sila, umamin pa sila, di ba? Doon sa isa. Di ba nagsorry pa nga si Ka Eric tsaka si Dr. Abadoy. So, well, to close this topic, we hope that Congress will be more lenient. 'Di ba? Total naman pinakawalan na nila dahil in the spirit of Christmas and humanitarian reasons. Kaso nga lang I doubt Hindi ko makita na posibleng hindi pakialaman ng Congress yung franchise. Simply because, one, alam naman natin ang takbo sa Kongreso. Yun ang unang-una. Alam naman natin na hindi lahat ng nandyan nagserve out of the goodness of their hearts. Diba? That's one. Another thing is this. Butas Ang laki ng butas sa SMNI. Sobrang laki ng butas. Ang hirap tahiin. Parang ganun. Mahirap tahiin So, regardless of whether gusto natin si SMNI dahil we believe it is telling us the truth, etc., for whatever reason, it doesn't matter. What matters is may violation sila. That's about it. Ngayon, may nagsasabi, hindi, pinagtitripan lang yan, ganyan-ganyan. Kasi, galit ang Congress ngayon sa SMNI, etc., etc. Well, you can also say the same kay sa past administration kay Digong sa ABS-CBN. So, I think it is irrelevant yung ganung usapan. Kasi hindi naman sila mapagtitripan kung wala silang violation in the first place. So, yun lang talaga yun, mga kotsero. Kung nag-ingat si SMNI sa kanyang pagbabatikos at kung malinis ang kanyang, kasi malinis lahat, wala kang maipupukol, yun. Walang problema. Kaso meron. Sayang. SMNI has a lot of potential. Napakalaki ng potential ng SMNI as an alternative news outlet. Yun lang. Sorry. So, yun. Anyway,
So yun mga Kochero, I'll see all of you again sa susunod. Okay? God bless all of you. Thank you very much sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. And I'll see all of you again in our next Coach Giant Live. Bye everyone. See you next time. Bye.